Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagka-uwi ko sa bahay ni ate, ay sinabi nito, "Bunso, kumusta ang ginamot mo?" "Ayos naman po, te. Siya nga pala, tumawag si mama. Andun daw sa bahay ang dragon mo, hinahanap ka. Gusto mo, papuntahin ko na lang dito para makasama ka naman niya?" Sabi ko naman, "Wag na, te. Papaalis na rin naman ako. Meron na lang akong aasikasuhin saglit. Tsaka, ligtas naman iyon palagi dahil kasama niya naman si Ate Ria." "Bakit? Saan ka na naman ba pupunta pagkatapos mo rito?" "Hindi ko alam. Basta, makikipagsapalaran ako." "Ha? Aalis ka? Pero hindi mo alam kung saan ka pupunta?" Ganun talaga ang pagiging babaylan eh." Sabi niya namang muli, "Ay, oo nga pala. Naalala ko na. Ganyan din pala dati si Papa noong maliit ka pa. Aalis siya tapos 1 linggo bago umuwi. Kumain ka na pala, nakapagluto na ako." Sabi ko naman, "Sige, tamang-tama, gutom na rin talaga ako." Agad na nga akong nagtungo sa kusina upang kumain. Habang kasalukuyan akong kumakain, ay may mga tao naman sa labas na nagtatao po. Dahil sa kumakain nga ako, kaya si ate na ang pumunta upang pagbuksan. Narinig kong sinabi noong tao sa labas, "Ay, ma'am, nandyan po ba ang kapatid mo?" Sabi naman ni ate, "Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya?" "Hihingi lang po sana kami ng tulong tungkol sa nangyari dito sa kasama namin." Iniwan ko ang aking kinakain at sumilip ako sa labas upang tignan kung anong nangyayari doon sa taong inihihingi nila ng tulong. Nakita ko isa iyong lalaki na puro kalmot ang katawan at nanghihina na. May malaking sugat pa iyon sa tiyan na animoy kinalmot ng isang pusa. Halos yata lahat ng parte ng katawan ay may kalmot. Meron din sa likod, sa mukha, lalo na sa leeg. Sabi ko naman, "Anong nangyari dyan?" Sumagot naman iyong isang lalaking nagdala, "Ewan ko po, sir. Umuwi yan siya kanina na ganyan na ang kalagayan. Ang sabi ng bayaw ko, kasama niya raw itong nag-inuman. Tapos noong umuwi ay ganyan na ang nangyari." Pinagmasdan ko ang lalaki at pinakiramdaman. Saka ako sumagot, "Alam ko na ang nangyari dyan. Kapag nakakainom na kasi ng alak, ay dapat tahimik na lang at huwag ka nang magbibiro sa kung kani-kanino. Magbiro ka na sa kapwa mo lasing, huwag lang sa aswang na wala pang booking. Mabuti at hindi ito napuruhan, pero mahahawaan siya ng pagkaaswang kapag hindi nalinis agad ang mga sugat niya. Sige, ipasok nyo na muna yan dito sa sala." Nagsipasok na nga sila at pinaupo ang lalaki sa upuan. Kinuha ko naman iyong aking langis. Tinuruan ko iyong kasama nilang babae
na kung ano ang gagawin. Sabi ko roon, "Ma'am, ganito po ang gawin nyo. Punasan niyo po muna ang buong katawan niya ng tawel na binasa sa maligamgam na tubig. Tapos kapag nalinisan na siya, pati na ang kanyang sugat, ay pahiran mo nitong langis ang mga sugat niya. Painumin mo rin siya ng 1 kutsarita nitong langis araw-araw sa loob ng 3 araw. Sa inyo na ang langis na ito. Pwede niyo na rin siyang iuwi. Matutuyo na rin ang sugat niya pagkalipas ng 3 araw. Basta tuloy-tuloy lang ang pagpahid ng langis." Sabi naman noong ginang, "Sir, ano po bang nangyari sa kanya?" Sabi ko naman, "Tama po ang sabi nitong kasama nyo. Nakipag-inuman nga ang taong ito. Matapos mag-inom, ay nagpaalam na siyang uuwi at umuwi siya ng mag-isa lang. Habang naglalakad pa pauwi, ay nakarinig siya ng huni ng aswang. At imbis na matakot o magmadali sa pag-uwi, ay sinigawan niya pa iyon at hinamon na kung lalaki daw ang aswang ay magpambuno sila. At kung babae naman ay bumaba dahil magtatalik sila. Kaya iyon ang ikinagalit noong aswang. Noong naroon na siya banda sa may sapa na hanggang tuhod ang lalim ng tubig, ay doon na siya dinumog at balak siyang lunurin. Nahirapan din ang taong ito na makapanlaban dahil hindi niya naman nakikita ang umaatake sa kanya. Gawa nang gumamit iyon ng tagabulag. Kaya iyon ang naging dahilan kaya napakarami niyang kalmot. Hindi niya naman kasi nakikita kung saan nanggagaling ang mga pag-atake. Basta na lang may guguhit na matatalas na kuko sa iba't ibang parte ng katawan niya. Nagkataong may paparating na tao sa kinaroroonan niya, kaya iniwan na rin siya agad noong aswang. Sumabat naman iyong isang matandang lalaki na kasama sa mga nagdala doon sa lalaking pasyente. "Tama nga po ang sinasabi mo, sir. Ako po iyong lalaking paparating na nakakita sa kanya. Nakita ko po siyang sumusuntok sa hangin na parang may kaaway. Pero wala naman akong nakikitang kahit ano na nananakit sa kanya. Basta, sigaw lang siya ng sigaw ng tulong at panay ang suntok sa kung saan-saan. Nagkataon kasi na maaga akong umalis ng bahay para magsuga ng kalabaw. Noong makalapit ako, ay natigil na rin naman ang pagsusuntok niya sa hangin. Kaya ako na mismo ang nagdala sa kanya papauwi. Nag-aalala talaga ako dahil napakarami niyang sugat sa iba't ibang parte ng katawan." Sabi ko naman, "Yang langis na yan ay may kakayahang patayin ang kamandag ng aswang na naiwan sa sugat niya mula sa kuko. Kung hindi mapapatay ang kamandag, ay mahahawaan ng pagkaaswang ang taong ito. Sundin niyo lahat ng instruction ko, tapos maghanda kayo. Dahil mamayang gabi ay babalikan ito ng aswang. Bantayan niyo ang langis na ito. Kapag nakita niyong bumula, ibig sabihin nasa paligid na ang aswang. Ang gawin niyo ay kumuha kayo ng kapirasong tela. Lagyan niyo ng kaunting langis mula dito. Dalhin niyo sa labas at sindihan. Kukontrahin ito ang tagabulag na gamit ng aswang, kaya makikita niyo na siya. At dahil din sa langis na ito, ay mangingisay ang aswang at manghihina. Iyon na ang pagkakataon nyo para masugatan ng aswang. Puksain nyo na ang aswang na iyon dahil isa iyong mabangis na aswang at hindi titigil sa pambibiktima. Hindi niya rin titigilan ang taong ito hanggat hindi niya napapatay. Kaya tapangan nyo ang inyong mga sarili at humandang lumaban. Sige na, iuwi nyo na yan. Halatang lasing na lasing pa kaya hindi niya pa nararamdaman masyado ang hapdi ng kanyang mga sugat." Matapos ko silang mabigyan ng instruction ay agad na rin silang umalis. Hindi ko na ipinagpatuloy ang aking pagkain dahil hindi na rin naman ako sobrang gutom at nawalan na rin ako ng gana. Bandang hapon noon, nakita kong natutulog lahat ng kasama ko sa bahay. Umalis na muna ako at umuwi sa bahay namin o sa mismong lugar namin ng pamilya ko. Pero hindi ako nagpakita. Nakita kong maliwanag sa loob ng bahay namin ni Mrs. at maingay din kasi nakikinig siya ng mga kwento sa channel na ito na tungkol din sa mga padala ko. Mukhang nag-iimbestiga na naman kaya nakikinig ng kwento. Malakas iyon dahil naka-speaker pa siya. Sinilip ko rin ang baby namin. Mahimbing naman ang tulog habang naroon si ate nagbabantay
at naroon naman si Mrs. sa banyo naliligo. Hindi na muna ako nagpakita kay Mrs. dahil siguradong hindi rin ako papayagang umalis kaagad kapag nakita niya ako. Dahil ayos naman ang lahat sa bahay, kaya nagtungo naman ako sa bahay ng mga magulang ko upang alamin din ang kalagayan nila. Napansin kong kahit nakakubli ako sa tagabulag ay nararamdaman ako ng aking ama. Hindi talaga maipagkakaila na isa siyang batikang babaylan. Aalis na sana ako noon nang marinig kong nagsalita ang aking ama. Sabi niya, "Anak, dumating na ang pagkakataon na kailangan mo nang maglakbay. Hindi ko tiyak kung ilang linggo, buwan o taon ang itatagal ng iyong misyon. Pero hindi ka pwedeng manatili sa iisang lugar lang dahil maraming lugar ang nangangailangan din ng tulong mo. Kunin mo ang elemento ng kaluluwa sa isang aktibong sementeryo. Huwag sa abandonado ha. Malalaman mo ang halaga noon kapag nakuha mo na. Malakas ka sa espiritual na antas, pero kailangan mo ring matuto ng pakikipaglaban na pisikal." Pagkatapos magsalita ni Papa ay umalis na ako upang bumalik sa lugar ng mag-asawang matanda na kaibigan ng lolo ko. Bigla kasi ako nagkaroon ng kutob na inuumpisahan na sila ng kalaban nilang pamilyang mangkukulam. Pagkarating ko roon ay nakita ko silang nagpapausok ng insenso sa loob ng kanilang bakuran. Agad naman akong napansin ng matanda at tumingin sa akin. Sabi ko naman, "Lo, magandang araw po. Maghanda ka po dahil magaganap na mamayang gabi ang sinasabi ko sa iyong kaguluhang mangyayari sa mga anak mo. Gusto ko sanang pigilan, subalit kailangan nilang danasin iyon para matuto sila at sumangguni sila sa iyo. Kumusta na po ba ngayon ang mga anak mo?" "Ganun pa rin, iho. Kaso, iyong panganay kong anak ay may problema sa anak niyang babae. Bigla iyong nabuntis. Hindi daw nila alam kung sino ang nakabuntis. Pero may kutob ako na pinakialaman siya ng anak ng kapatid ko. Mukhang kinulam siya." Sabi ko naman sa kanya, "Alam ko na po ang tungkol roon. Aalis na po muna ako, Lo. Babalik ako mamayang gabi." Paalam ko pa at umuwi muna ako sa bahay nila ate. Pagkarating ko roon ay wala sila. Naghintay na lang ako dahil baka namalengke. Noong papagabi na at nag-aagaw na ang liwanag at dilim, ay narinig kong nagkakagulo sa labas. Kaya lumabas na rin ako upang alamin ang nangyayari. Wala naman akong kakilala doon sa mga kapitbahay ni ate, kaya lumapit na rin ako para makiusyoso. Nakita ko ang isang babaeng umiiyak at sumisigaw. Ang sabi noon, patay na raw ang anak niya. Samantala umiiyak pa raw iyon tapos biglang natahimik habang iniwan niya lang sa duyan. Pumasok ako sa bahay noong ginang at sinilip ko iyong sinasabi niyang batang patay. Pero nakita kong hindi naman iyon bata kundi unan lang. Alam ko na ang nangyari doon, kaya nagmadali na akong lumabas ng bahay. Dahil sa marami ang tao sa may harapan, kaya sa bintana na ako dumaan papalabas. Pinakiramdaman ko ang aura ng aswang. Mabilis iyong nakalayo, kaya inusal ko na ang orasyon para sa liksi at bilis. Saka ako tumakbo ng mabilis upang masundan pa ang papahina ng papahina na aura ng aswang. Sa hindi katagalan ay naabutan ko naman iyon, pero biglang naging pusa at sumuot sa kawayanan. Tapos naroon lang siya nagtago. Akala niya siguro ay hindi ko na siya makukuha dahil naroon siya nakasiksik sa pinakailalim ng tumpok ng kawayan. Umusal ako ng orasyon, sabay dikit ng kanan kong kamay sa lupa. Kusang gumalaw ang mga halaman, pati na iyong mga baging ng kawayan na may tinik. Pinuluputan siya noong may mga tinik na baging, tapos itinapon papalabas sa tumpok ng mga puno. Pagkalabas sa lupa ay hahawakan ko na sana.
Kaso bigla namang nagpalit ng anyo at naging isang ibon sa kalumipad. Kaya napikon na talaga ako. Bumulong ako ng orasyon at itinuro ang papalayong ibon. Imbis na makapagpatuloy sa paglipad ay bumulusok na iyon pa ibaba at bumagsak sa lupa. Nanghihina na iyon at biglang bumalik sa anyo niyang tao. Isa iyong matandang lalaki at isa siyang gabunan. Gusto ko na sana talagang tapusin iyon agad kaso hindi pwede. Kailangan masabi niya muna kung saan niya dinala ang sanggol. Nasaan ang bata? Wika ko pa. Wala akong aaminin sa'yo at hindi mo ako mapapaamin! Sabi pa noon sa akin. Sinagot ko naman siya. Ayaw mo palang umamin? E di maghirap ka muna. Pagkasabi ko noon ay muling gumapang sa kanya ang mga baging na may tinik mula sa kawayan. Iginapos siya noon sa buong katawan. Maging ang mga braso niya ay may mga nakapulupot din. Wala na siyang magawa at hindi rin naman siya makagalaw dahil ginamitan ko na siya ng orasyong pamako. Noong magsimula ng humigpit ang mga baging, ay nagsimula na rin siyang mapahiyaw ng malakas dahil sa sakit. Ano, kaya pa? Hindi ka pa rin ba magsasalita? Wika ako pa sa kanya. Ilang saglit pa yung nakikipagmatigasan habang tinitiis ang sakit. Noong makita kong bumaon na sa kanyang laman ang mga baging na may tinik, ay doon na siya nagsalita. Naroon sa puno! Sa puno ng kawayan! Naroon ang bata! Pakawalan mo na ako rito! Sigaw niya pa. Sabi ko naman, bakit? May ipinangako ba ako na papakawalan kita kapag sinabi mo? Di ba wala naman? Wika ko pa, sabay umalis na at tinungo ang puno ng kawayan na sinasabi niya. Ilang saglit pa ay pumalahaw na iyon ang ubod ng lakas at pagkalingon ko ay tumahimik na rin bigla. Nagkaputol-putol na pala siya gawa noong mga nakapulupot na baging na may orasyon. Kaya sobrang tibay noon at matalim rin ang mga tinik. Pagkarating ko sa may puno ng kawayan ay nakita kong naroon ang sanggol na nakabalot pa sa kumot. Tulog na tulog rin iyon dahil sa orasyong ginawa ng aswang para hindi magising ang sanggol habang itinatakas niya at hindi rin makakaiyak. Tumakbo na ako ng mabilis papabalik sa mga kabahayan para muling ibigay ang sanggol sa nanay noon. Malayo pa lang ako ay nakatingin na silang lahat sa akin. Agad naman akong sinalubong ng nanay. Bago ko iyon iabot sa kanya, ay umusal muna ako ng maiksing orasyon at hinipan ang mukha ng bata. Nagising naman iyon agad at umiyak. Pagkakuha sa akin noong bata ay may nakita akong lalaking papalapit at may pag-aalala sa mukha. Akala ko ay magpapasalamat, pero isang malakas na suntok ang ibinigay noon sa akin. Sabay sabing, Ikaw siguro ang kumuha sa anak ko, no? Dahil alam mo kung saan siya nakatago. Sabi ko naman, Teka, ako nga ang nagligtas sa anak mo eh. Sumagot naman iyon, Huwag mo nga kami pinagluloko. Sino ka ba? Hindi ka nga namin kilala dito. Bigla ka nalang sumulpot, tapos nawala na ang anak ko. May isa namang lalaki sa may unahan ang nagsalita. Hoy, huwag nga kayong ganyan. Pasalamat kayo dahil nakuha niya pa ang anak nyo mula sa kumuha dyan na aswang. Sa tingin ko, siya ang sinasabi ng mga kapitbahay natin na kapatid ni Erika na isang babaylan. Iyong teacher na nakatira dyan sa unahan lang natin. Sabi ko naman doon sa lalaki, Kayo na nga ang tinulungan, kayo pa ang galit sa akin. Alam mo bang kasalanan mo kung bakit nakuha ng aswang ang anak mo? Isa kang pabayang ama at asawa. Hinayaan mo lang ang anak mo na panay ang iyak sa duyan sa loob ng kwarto nyo at mag-isa. Tapos ang asawa mo naman ay 2 linggo pa lang magmula noong makapanganak, di ba? Hinayaan mo na maglaba. Mabuti nga at umuwi ako dito sa bahay ng kapatid ko. Dahil kung nagkataong hindi ako nakapunta rito, ay nawala na kayo ng anak. Aswang naman kukulam ang kumuha sa anak nyo dahil gagamitin nila iyan
para sa isasagawa nilang ritual ng pag-aalay sa kadiliman. Akala ko ay maniniwala na sila sa akin matapos kong magpaliwanag. Pero sinigawan pa ako ng lalaking iyon at sinabihang sinungaling. Sabay bunot ng patalim mula sa gilid niya at diretsyong isinaksak sa akin. Diretso iyon sa tiyan ko at hindi ko nailagan. Naramdaman ko ang sakit ng kanyang pagsaksak dahil siyempre bakal iyon pero hindi naman tumalab o bumaon. Doon na ako nakaramdam ng inis dahil bakit ganun? Anong kasalanan ko? Napagod na nga ako sa kakahabol sa aswang upang mailigtas ang anak niya. Tapos ako pa ang mumurahin at sasaksakin. Noong muling umamba ng pagsaksak, ay hinawakan ko na sa kamay, sabay sampal ng malakas at itinulak ko siya. Kaya bumalandra iyon sa may haligi ng kanilang bahay. Dahil sa pagkakaingay, gawa ng pagsisigaw sa akin noong lalaking iyon, kaya natawag ang atensyon ng ibang mga kapitbahay at nagsilapitan. Dumating rin sina ate. Noong nakita ni ate na sangkot pala ako sa gulong iyon, ay lumapit siya sa akin at nagtanong kung anong nangyari, pero hindi ko siya sinagot. Kaya sa iba na siya nagtanong. Nagulat naman ako noong makitang may nagsisidatingan na mga pulis. Tumawag pala sila ng pulis. Sabi naman ng mga taga roon sa pulis, "Ayan sir, yan taong yan, hulihin nyo yan. Kinuha niya ang bata at itinakas." Tumingin naman sa akin ang pulis, sabay muling tumingin doon sa mga nagsasabing hulihin ako. "Sigurado kayo na siya ang kumuha sa batang sinasabi nyo? O siya ang umagaw sa bata mula doon sa orihinal na kumuha para mailigtas? Bago kayo magbintang, alamin nyo muna ang totoo at kilalanin kung sino ang inaakusahan nyo. Pasalamat nga kayo dahil narito yan ngayon sa barangay nyo. Dahil kung wala siya, siguradong kawawa kayo." Lumapit sa akin ang pulis, sabay sabing, "Boss, sino naman ang nagtangka sa bata?" Sabi ko naman, "Huwag mo nang problemahin yun, inasikaso ko na. Bantayin nyo na lang ang mga daan papasok at papalabas sa bayang ito. Magpatrolya kayo para walang makakapasok na mga patay na ikinakarga sa van para isupply sa mga kalahi nila rito. Malaking grupo ang pangkat ng aswang na narito. Ako na ang bahalang bumunot sa puno kasama ang ugat. Kayo naman ang bahala sa mga sanga. Sigurado akong alam mo ang ibig kong sabihin dahil pinsan mo si Lolo Gomer." Iyong si Lolo Gomer po ay iyong manggagamot na tinutulungan ko na naging estudyante rin ng aking lolo sa panggagamot. Agad naman kaming nagkaintindihan noong opisyal ng pulis na kausap ko. Dahil naroon naman si ate, kaya siya na ang nagpaliwanag sa mga kabaryo niya na patuloy pa rin sa pag-iingay at nagkakagulo. Narinig kong tumataas na rin ang boses ni ate, naiinis na siguro dahil naisip niyang sila na nga ang tinutulungan tapos ako pa ang pinapalabas nilang masama. Nagkakaroon na rin ng sagutan. Inawat na si ate ng asawa niya pero hindi siya nakikinig. Kaya ako na ang lumapit. Sinabi ko sa kanya, "Te, tama na yan. Mapapaaway ka lang kapag pinilit mo pa silang kumbinsihin sa mga bagay na hindi nila kayang ipasok sa sarado nilang mga kaisipan." Hindi na rin naman siya muli pang sumagot sa mga taong naroon at sumama na noong akayin ni Kuya Rodel pababalik sa bahay nila. Umuwi na rin ako at nagpahinga muna habang naghihintay ng tamang oras para muling umalis. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.